Isa ka bang certified caregiver dyan sa Pilipinas? Nag-training ka ba ng pagiging isang caregiver? O gusto mo ba makarating sa Amerika or sa Europe, lalo na dito sa UK? At syempre, ano-ano ba ang mga kailangan ninyong malaman tungkol dito sa United Kingdom bago kayo pumunta dito? Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, tawagin nyo na lang po ako si Miss Marikit dito sa United Kingdom. At baka naman po pwedeng maglambing na paki-like naman and share ang video natin na to. Ayan. At paki-subscribe na din. For today's video, sagutin natin ang comment ng isa nating subscriber dito sa aking channel. Si Darslin Vlog 8181. At sabi niya, bago follower here, nag-aaral kasalukuyan ng caregiver husband ko ngayon. Sana makapunta na siya dyan sa Miss Marikit. Ganda ng topic nyo, malaking tulong sa mga nagbabalak pumunta dyan. Ayan, tama po yun. Totoo po yun. And then sabi ko sa kanya, tinanong ko siya kung saan nag-aaral yung husband niya ng caregiving course. Kasi para ma-share ko din naman sa mga viewers ko, di ba? So, yun sumagot naman siya. At sabi niya sa Mount Carmel daw sa Pampanga. So, i-google nyo na lang yan, guys. Yo, para sa iyo, Darslin Vlog 8181, maraming salamat sa pagko-comment at I'm sure makakatulong tayo sa mga viewers natin, syempre, dahil alam na nila ngayon kung saan sila pwede mag-aaral ng caregiving course. Or i-google nyo lang din po kung saan pwede sa Pilipinas kayo mag-aaral ng caregiving course. Ayan, I'm sure, parang alam ko sa TESDA meron din pero i-google nyo na lang, guys. Good luck nga pala sa husband mo, Darlene's Vlog, 8181. At sana, i-update mo ako pag nakarating na dito sa UK ang asawa mo, ha? Sana ito na ang maging simula ng unti-unting pagtupad ng inyong mga pangarap para sa inyo at sa inyong pamilya. O so ngayon, meron ka na nga certificate ng training mo, na pagtatapos mo ng training sa caregiving course. So ngayon, ano naman ang susunod na gagawin? Di syempre, I hope na yung mga papasukan nyo po ay pwedeng sila na rin ang mag-recommend sa inyo abroad para magtrabaho as caregivers. Or if na, pwede rin naman na pwede na kayo mamili ng bansa na gusto ninyong puntahan. Like sa Amerika, ayan, meron dyan, may mga ospital dyan at may mga private din dyan na naghahanap ng mga caregivers at meron din naman mga nurses homes or mga care homes dyan. Ayan, ganun din po dito sa UK at sa ilang parte ng Europe. Ayan, so pwede na kayong mamili dahil certified caregivers na tayo. Pero, ang topic po natin ngayon ay ano ang dapat mong mga malaman bago ka pumunta dito sa UK? Ayan, para naman pagdating natin dito, hindi naman na tayo syonga-syonga, no? Ayan, para kahit paano meron na tayong konting alam, di ba, about sa UK at kung ano ma-expect natin sa country na ito. Pagdating natin dito. Ano-ano nga ba? Una, mahalaga na malaman mo, ang weather dito sa UK ay paiba-iba. Ayun, paiba-iba ang klima dito, guys. Biglang ngayon, like now, it's umaaraw, ayan. And then, suddenly, maya-maya, biglang uulan, ayan, biglang lalakas ang hangin, biglang aaraw na naman, uulan. Ayan, ganyan po, pabago-bago ang weather po dito sa UK. Ayan. Kaya, like po ngayon, actually, ah, ah, summer po dito ngayon sa UK, pero ilang ilang linggo rin naramdaman na parang na maulan. Ayan. So, bakit kailangan mo manos ang weather dito sa UK? Siyempre, para makapaghanda ka, no? Mahirap naman yung nakapang-summer ang get-up mo pagdating mo dito sa airport. And then yung pala, ang mga tao pala dito, mga naka-coat na or susun-susun ng mga suot or mga naka-jacket. Kung sakaling dito ka pupunta, so dapat alamin mo kung anong season nung date na flight mo papunta dito sa UK. So para alam mo kung ano ang isusuot mo, 'di ba? Kasi mahirap naman yung nakapang-summer ka nga, tapos yung pala winter na pala dito. So kailangan balot na balot ka, 'di ba? O kaya summer dito, pwede rin naman na kahit paano nakapantalon ka pa rin. Yung mag-safe lang ba? Yung ayun, yung magdamit ka lang na may jacket ka pa rin kahit paano kasi okay lang naman kasi dito kahit summer meron pa rin mga naka-jacket, guys. Ayan, parang safe ka, 'di ba? Na
Kasi sabi nga sa inyo paiba-ibang panahon dito, kahit na summer baka biglang umulan. So yun, para at least safe ka sa suot mo, 'di ba? So pag winter, pag nalaman mong winter pala ang date na flight mo dito, so kailangan nakapang-winter clothes ka, 'di ba? So ano pang kailangan mong malaman sa pagpunta mo rito sa UK? So syempre kailangan alam mo kahit paano may konti kang background about UK. So ano bang ang capital ng UK? Ang capital po nito ay ang London. So ang UK po ay may apat na bansa. Ayan, ito po ay ang England, kung saan nandoon ng royal family. Andun sila, like ito po, dito, kung nasan po ako ngayon, dito po sa England. Ayan. Kumbaga ito yung pinakasikat sa apat na bansa dito sa UK. Ayan, ano pa, Scotland, and then Ireland, Northern Ireland kasi merong Northern at Southern. Yung Northern ang part ng ano ng UK. Yung isa Republic of Ireland. So hindi naman part na yun ng UK. And then ano pa? Yung isa pa yung Wales. So yan po ang apat na bansa na bumubuo ng United Kingdom. Kaya nga tinawag na United Kingdom. Ayan, parang United States, 'di ba? Merong 50 states ng Amerika, kaya tinawag na United States of America. Ngayon, ano naman ang language na gamit dito sa UK? Dito po nagsimula ang English. So, meron tayong dalawang types ng English. Isang American English na na kagawian natin, na kalakihan natin, at meron ding British English. At dito nga nag-start talaga yung English. Ayan. So, mayroong slight na pagkakaiba sa mga terms, ayan, na ginagamit ng ang American English at ang British English. Pero hindi naman masyadong ano yon, hindi naman malaki ang pagkakaiba. So okay lang, maintindihan mo pa rin naman. Pero sa umpisa syempre, dahil nga sanay tayo sa tunog ng American English. So sa umpisa, syempre ang pandinig natin, ang listening natin, medyo mahirapan tayong intindihin yung pagsasalita ng mga British. Ayan yung kanilang pag-i-English. Ayan, pero kalaunan masasanay din ng tenga natin sa kanila. Yan, syempre, kailangan mo rin magpapalit ng salapi kung pupunta ka dito sa UK. So ano ba ang currency ng dito sa Great Britain or United Kingdom? Ang currency po dito ay tinatawag na pounds. So magkano ngayon ang palitan ng pounds, ng 1 pound to peso, guys? So sa ngayon po naglalaro sa 71 at minsan umaabot ng 72. So pagpalagay na lang natin 71 peso sa isang pound. So yan. So at least kailangan alam natin na pounds pala ang pera dito sa UK at kailangan kung magpapapalit tayo, of course, pound ang ipapalit natin sa peso na baon natin, di ba? Papalit tayo ng pounds para may panggastos tayo, di ba? Para kung sasakay ka man ng bus, kailangan mo sumakay ng bus or ng taxi, meron kayo pambabayad, okay? Susunod naman natin ay yung pasahod, yung wage o yung salary o yung pay. Ayan at pinaka-importante sa lahat, di ba? Namin natin ng pounds. Ayan. Okay, so ngayon, sa pagsisiyasat ko guys, ngayon ay nalaman ko na ang minimum wage for 2023 dito sa UK ay 10 pounds and 42 pence. Ayan, so i-times na lang natin yan sa 71 guys. Magkano yan? So, sa isang oras yun ha. So 10 times, sa 10 na lang, 10 pounds. 10 times 70 is, magkano yan? 700. So nasa 720 guys, pesos, isang oras ang sahod. Pwede na ba yun guys? Ayan, kung magtatrabaho ka ng 8 hours sa isang araw, at so kung meron kang so, sabi ko nga, 71 ang palitan, so 71 pesos na lang. O kasi gawin na lang natin 70 pesos sa isang oras, dahil 10 pounds nga, di ba? So, 700 pesos ang per ora mo. So, sa 700, i-times natin sa 8 hours, magkano yun? Nasa malabas na 5,600 pesos sa isang araw ang sahod mo bilang isang caregiver. So, okay na ba sa inyo yun? 5,600? Eh, paano pa kung mag-overtime ka? O, di ba? So, bongga talaga siya, guys. Ano pa ang dapat mong malaman sa pagpunta mo rito sa UK? Syempre, mahalaga din na malaman mo ang cost of living ngayon dito sa UK. So, kung nasa busy city ka,
like Manchester, ganun, like London, of course, yung capital ng UK. Siyempre, ano dyan, mataas ang cost of living. Pero mataas ang pasahod, ayan, pero mataas din ang cost of living dyan. So, pero caring-caring naman yan, guys. Kung ikaw ay magiging isang caregiver, ayan, care me lalo na kung nurse ka, o di ba? So, so anong so ang cost of living dito sa UK depende nga kung saan ang location ng work mo, kung saan ka titira or magtatrabaho. So dito sa akin, dito ako sa may southwest. So parang medyo probinsya na siya, pero isa na siguro to sa pinaka-busy na town dito sa southwest, itong Bournemouth kung saan nandun ako ngayon. So, ayun. So, dito sa amin, nagtaas na din naman ang cost of living mula nung nag-pandemic nga, guys. So, lahat naman tayo apektado kahit saan namang bansa, ano. So, ganun din dito sa UK. Ito, isa rin to sa problema namin dito ngayon, ano, yung crisis o yung inflation. Pero dahil sa pandinig natin, medyo bongga na nga rin ng sahod dito sa UK. Like, sabi ko nga, di ba, nasa estimate lang natin kanina is 5,600 ang sasahurin mo sa isang araw, sa 8 hours of work lang yon ha. So dito sa pagiging carer o sa kahit ano man na trabaho dito, ikaw ang gagawa ng future mo. Ayan, so walang limit, guys. Dahil pwede kang mag-extra, pwede kang kumuha pa dahil pwede kang mag-extra at pwede ka pang kumuha ng pumasok na yung iba pang work kung talagang masipag ka. Like me, alam nyo guys, noon ano ako pero parang caregiving ang pinasok ko guys. Pinagsabay ko talaga. Meron akong, habang pumapasok ako sa isang care home, pumapasok pa din ako sa isang private na inaalagaan ko. So, isang tao lang yon na, kumbaga oo, doon namin siya inaalagaan sa bahay. So, ayun guys, so and then, bukod dun puwede ka pa sigurong sumideline-sideline kung marami kang talent like me. Ayan. Kung di niyo po nalalaman, ako po ngayon ay nag-aano rin, so kumuha ako ng ano dito, ng course na ano, alam niyo ba yung ano, yung 'di ba dati microblading ang nauso, so ngayon ang uso ngayon ay yung ombre brows. So ayun, kumuha po ako ng course nandito sa UK. And then, so, yun, para sideline side at kung marunong ka mag-makeup, why not? O, di ba? Para sa mga kababayan natin dito. Kamukha ko rin, pag may nangangailangan ng makeup, so, minsan tinatawag din nila ako. So, nasa sa'yo na yun, guys. So, ang opportunity dito sa UK ay endless. Ayan, kung magsisipag ka talaga. At makakamit mo ang mga pangarap mo. Like me, nakapagpatayo po ako ng bahay in just 5 years na nandito ako sa UK. So, nasa patsyatsaga mo lang yun at syempre kung gaano kataas ang pangarap mo. Ayan, kaya nga 'di ba sabi nga ng sender natin, sana daw makarating ang husband niya dito. Ayan, sa UK, why not? And so, kay Darcelyn Vlog 8181, so thank you sa comment mo. Ayan, pinwash na natin dito, syempre. At sinagot ko, ayan, para makatulong din tayo sa mga viewers natin ngayon. At sabi nga niya, ang ganda daw ng topic kasi malaking tulong daw sa mga nagbabalak pumunta dito sa UK. So kaya naisipan ko guys na gawan ito ng another video para malaman ninyo kung ano ba i-expect ninyo pagdating nyo dito sa UK. So kahit paano meron kayo konting pinaka-background lang, pinaka-basic about kung ano ba ang UK, kung ano may expect natin pagdating natin dito sa UK. Siyempre, importante yan, di ba? Lalo na yung weather. Dapat alam mo kung anong weather para hindi ka mukhang syunga-syunga na pagdating sa airport dito sa UK. Yung pala, para alam mo kung ano yung dapat mo isuot sa season, sa tamang month or season na kung saan ay pupunta ka rito sa UK. O, ayan, di ba guys? So, thank you Darlene's Vlog 8181 sa yung comment. So, kayo rin, kung may comment din kayo, kung may mga nais pa kayong malaman, guys, na topic, ay pwede kayo mag-comment dyan sa baba, ha, guys? And babasahin ko yan at pipilitin nating sagutin, okay? Para sa inyo.